pero alamin natin, kaso ni Senator Bato de la Rosa dapat daw munang ipaubaya sa lokal na korte. Ayon yan kay Senator Alan Cayetano. Detalye balita mo, RH28, Raymond Adpaas. Kay Raymond. Elaine, Mayor, wala daw dapat na ibang magdesisyon sa kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa kundi ang ating mga lokal na korte bilang referee o final arbiter at hindi kung ano lang ang gusto ng administrasyon. Ito ang paniniwala ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kasunod ng balitang may warrant of arrest na ito mula sa International Criminal Court. Giit ni Cayetano, dapat nabigyan ng pagkakataon na ating lokal na korte na magdesisyon sa arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa. Mahalagang linawin kung applicable sa kanyang kaso ang panibagong extradition rules. Pakiusap ni Cayetano sa mga lider ng bansa ay magtiwala sa ating criminal justice system, lalo na sa ating mga korte. Pakinggan natin si Senador Cayetano. Ang point ko, pagka hindi nagkasundo, sino ba ang mag-decide? Hindi naman pwede kung sinong admin, siya na lang. Kasi hindi na tayo rule of law noon, rule of men na tayo. So kung kakampi mo ang administrasyon, hindi ka extradite o padadala sa international criminal. Pagkalaban mo, padadala ka. There has to be a final arbiter, and if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Sabi naman ni Senate President Vicente Tito Soto III, pinapaaral na niya sa legal team ng Senado ang kaso ni Senator Bato de la Rosa. Dahil partikular na gustong malinawan ni Soto ay kung tungkol sa question ng extradition dahil kakaiba ito sa naging kaso dati ni na dating Senador Antonio Trillanes at Leila de Lima ng kanilang kaso ay nasa lokal na korte at hindi mula sa International Court. Narito naman si Senate President Tito Soto. Pinaano ko lang, nagpahingi lang ako, hindi ko pa natatanggap kung ano yung mga opinion nila. Ang mga nabanggit ko lang was yung opinion ko last time, during the time Senator De Lima, Senator Trillanes, yun lang yung mga nabanggit ko, ang mga positioning namin. Itong mga hinihingin ko sa legal, sila sinasabing extradition or something like that. Hinihingin ko lang, wala pa, hindi ba sinasubmit sa akin. Brad. Si President Tito Soto, Mayor. Brad, ayan, pwede bang kaya bang i-custody ng Senado si Senator Bato kung may arrest warrant? Pwede naman daw, pero yun nga yung problema, Mayor, parang sila mismo dito ay kahit si Senator Alan sabi niya huwag na sanang umabot sa ganun. Mas mabuting hayaan na lamang si Senator Bato na nasa labas at kung sakaling may warrant siya ay bigyan ng pagkakataon na kumuha o kumbaga yung mag-file ng kanyang petition sa korte at hintayin yung desisyon ng korte kasi nakikita ni Senator Alan na kumbaga ang binabanggit naman niya ay matinding bangayan lang ang idudulot niya kung mag-stay siya sa Senado at eventually magkakabotohan naman yan sabi niya siguro ang binabanggit dahil nga doon nangyari sa mga nakalipas na pagkakataon sila ay magkakabangayan at hindi makatutulong. So mas mabuting kung totoo na may warrant of arrest at mag-file ng petition sa korte ay hintayin yung magiging hatol ng korte, Mayor. Ayan. Okay, balik tayo kay Senator Ping. So sino ang very important witness sa darating na Biyernes sa Senate Blue Ribbon Committee, Raymond? Walang binabanggit pa, Mayor, dahil sabi niya kahapon doon sa ambush interview namin dito, sabi niya pagbigyan nyo na 2 araw lang di malalaman naman ninyo sa Biyernes, sabi niya. Kung sino itong very important witness dahil doon sa binanggit niya kasi maliban doon sa very important witness ay kung binibilang namin mga 19 na congressmen yung padadalhan nila ng imbitasyon at kasama na sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Saltico at si Congressman Eric Yap ng lalawigan ng Benguet at yung 17 na pinangalanan pa ng mga mag-asawang Curly at Sara Diskaya doon sa kanilang testimonya. Si Sergeant Gutesa, nasaan na siya? Ayun ang hindi pa namin natanong pero doon sa huli wala hindi pa nila nahahanap at malalaman natin sa Friday, Mayor, kung siya ay makakaharap dahil
sabi nga ni Senator Ping, padadaanin niya kay Senator Marcoleta yung imbitasyon at kay dating Congressman Mike Defensor. Dahil sila naman ang umaako na sa kanila lumapit yung si Sergeant Gutesa. Sabi yata ni Congressman Mike Defensor, dadalhin din si Sergeant Gutesa sa Luneta. Kawawa naman. Mahirap yun. Baka magalit yung mga kamag-anak ni Rizal. Ganun ba? Baka bumangon si Rizal. Ayan. Anyway. Sige, abangan natin yan. At kaabang-abang din yan kung haharap ba ang dating Speaker Martin Romualdez. Of course, Saldico, malabo pa yan dahil di alam kung nasaan siya ngayon. So si Speaker, abangan natin kung papayag ba siya o invoke ang interparliamentary courtesy. Ayan, yun ang ating kaya nga sabi nga ni Senator Ping, yung invitation naman ay hindi personal, ipadadaan lahat kay House Speaker Bogie D at siya na ang makipag-usap sa kanila kung gugustuhin nila ay na magpunta at magpaliwanag dito sa Senate Blue Ribbon Committee, Mayor. Ayan. Teka muna, wala ba sa schedule ni Senator Ping na ipatawag din yung 15 binanggit ng Pangulong Marcos na kontraktor sa SONA? Tapos na ba sila? Itong maliban kila, kasi kung minsan yun din ang di ba marami din naman tayong naririnig na comment na bakit kila Diskaya lang naka-focus. Napakarami yun. Siguro, titingnan natin din kung mauungkat pa muli sila dito sa Biyernes kung sakasakali. Pero sa tingin naman natin, kahit na gusto nilang madaliin yung, in fairness naman kay Senator Ping, gusto niya para matapos na yung kwento ng flood control, ipupursige na niya, kaya ipinipilit na niya na matuloy talaga sa Friday. At buti na lang, pumayag din naman si Senator Sherwin Gatchalian na makahiram ng isang araw yung Senate Blue Ribbon Committee dahil mamayang hapon, Mayor, sponsorship na ng 2026 National Budget sa plenary, wala na munang mga hearing na iba. After ng sponsorship na ito, pagdating sa next week, Monday to Friday, magsisimula ang budget plenary debate alas 10 ng umaga hanggang gabi at wala nang mga committee hearings. Tatapusin nila ito sa loob ng 2 linggo sa buwan ng Nobyembre, Mayor. So, yung Blue Ribbon after ng Friday, baka medyo may sasantabi saglit, magpapatuloy na lang yan after ng plenary debate ng budget. At yun ang magkakaalaman kung mai-expand pa ba. Kasi ang pangako ni Senator Ping dati kasi hindi pa nabubuklat yung Visayas at saka Mindanao at pati yung Bicol region na sentro ng operation ng kumpanya nila Congressman o dating Congressman Saldico. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Brad Raymond. Mula dito sa Senado at malalaman din, Mayor, kung yung binabanggit mo na mga borders dito ay kung ano ang maghihintay na kapalaran, kung ito ay pagdating ng Biyernes ay may magkakaroon ng panibagong desisyon kung sila ay palalayain o mananatiling nakakulong dito sa Senado. Ito si RH20, Raymond Dadpaas para sa DZRH, mula sa Pilipinas, una sa Pilipinas.